po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa sulat sa mga taga-Hebreo. So kung pansinin natin yung isa sa mga crucial statement when it comes to the issue of the atonement. So ngayon pong hapon, magkakaroon tayo ng Lord's Supper. And I believe that this verse is one of the crucial statements in the Scriptures that stresses the very importance of the atonement. Hebrews chapter 9, verse 22. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Si William Cooper, spelling ng kanyang Cooper, C-O-W-P-E-R, was converted under the ministry of John Newton. Dahil si John Newton, siya yung sumulat ng hymn na Amazing Grace. Pero, bagamat siya ay naging Kristiyanong tunay, dumanas siya ng maraming panahon ng pagdududa sa kanyang sariling kaligtasan at maging sa seguridad ng kanyang kaligtasan at sa pag-ibig ng Diyos sa isang makasalanan katulad niya. Pero isang araw, nung siya ay nagme-meditate sa Zechariah chapter 13 verse 1, doon po nabuo sa kanyang panulat ang isa sa mga very comforting words na makikita natin sa isang hymn. At ang title po ng hymn na yon, na alam natin sa kasalukuyan, There is a fountain filled with blood. Si William Cooper ang sumulat ng hymn na yan. And the first line goes like this: There is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunged beneath that flood, lose all their guilty stains. It was at the writing of these words that Cooper became aware of the efficacy of Christ's complete atonement for his own sins. Today, itong hymn na ito ay kinukonsider na redemption anthem of the church. Alam niyo po, hindi natin pwedeng kaila that there is a real need for the forgiveness of our sins. And the only solution is the efficacy of Christ's atonement. Wala nang iba. Wala pong iba na paraan. At wala rin ibang paraan para ang isang tao ay maging Kristiyano kung hindi siya magtitiwala dun sa sinasabi ng Ebanghelyo na ang pagpapatawad ay posible na ngayon. Pero ang pagpapatawad na ito ay nangailangan ng isang napakataas na pagsasakripisyo. Nangailangan ng napaka-expensive na kabayaran. Dito po sa verse na ito, I would like us to consider two things. Number one, the unavoidable need for forgiveness. Secondly, the unescapable necessity of blood sacrifice. Yan po natin yung una. The unavoidable need for forgiveness. Ang hindi may iwasang pangailangan ng kapatawaran sa kasalanan. Any sensible person would agree with me. Isang tao, o sino man tao na wasto ang kanyang pag-iisip, kasang-ayon sa akin, sa hindi maitatanging katotohanan na ang mundong ito at ang lahat ng tao ay mayroong napakalaking problema. And many have tried to suggest ways on how one should understand, if not totally remove, these problems. Andiyan ang psychology, andiyan ang science, andiyan ang entertainment. Napakarami na nag-suggest para makalimutan, para kung hindi man totally maalis
ang problema na ito sa buhay. But no matter how hard man tries to get rid of these anomalies sa kanyang buhay at sa mundong ito, they simply would not go away. Kahit anong gawin natin paraan, hindi sila umaalis. Nandiyan lang sila. Pabalik-balik lang sila. Let us consider, for instance, the issue of disease, karamdaman. Ang science of medicine, nag-evolve na o nag-improve na over the centuries tremendously pagdating sa pagsagot sa suliranin ng karamdaman. And serious research proved na nagawa nila magtagumpay sa maraming pagkakataon. Kung hindi man nila completely na-cure ang mga diseases, nagagawa na nilang ma-prevent ngayon na ito ay lumagana o kumalat sa buong mundo. Dati, ang smallpox, okay, bulutong, okay, smallpox was considered one of the most deadly disease because of its ability to transfer exclusively between one human to another simply through air. Airborne ang virus ng smallpox, specifically through tiny drops of saliva. Diba? Nakakaawa yan eh. At alam niyo ba that smallpox killed around 500 million people between 1880 and 1980? Pero sa pamamagitan ng isang siyentipiko na ang pangalan ni Edward Jenner, natuklasan ang vaccine, na-develop ang isang vaccine that totally allowed scientists and even doctors to prevent death from this disease. Pero itong success na ito to prevent the development of some diseases did not prevent the coming of other more serious diseases. May nasasagot niya ang science ng mga sakit na nagpapagaling. Pero kung dumarating naman, mas matitindi po ang sakit. The Ebola virus is now currently raging through West Africa at an unstoppable pace. Ito ay kumakalat sa West Africa at sa iba't ibang panig pa ng mundo. It first appears as many other infections. Katulad ng ibang mga infection. May headache, symptoms, sore throat, fever, yun mga normal symptoms ng mga infections. And then, quickly turns a person's own immune system against the body's organs. Yan ang ginagawa ng Ebola virus. Yung kanyang sariling immune system, tineturn niya against the organs of the body itself, causing blood vessels to explode. And internal and external bleeding occurs. Pag nangyari yun, that the person will immediately die. But the problem of the world, mga kaibigan, mga kapatid, is not only physiological. Sana maintindihan natin, ang problema ng mundong ito ay hindi lang physical. Ang problema ng mundong ito ay spiritual. The world and man are not they used to be. And definitely not how God meant them to be. Alam niyo, sinira lahat ng kasalanan eh. Winasak lahat ng kasalanan ang disenyo ng Diyos sa kanyang paglikha sa mundo at sa tao. At ang kanyang epektong nakapipinsala ay hindi lang napapansin sa tao, maging ang creation, ang mundo, ay naapektuhan ito. Di ba yung sinabi niya Apostol Pablo sa Romans 8:20-22? Pati yung mundo ay nagre-reklamo sa kanyang dinadanas na kahirapan dahil sa kasalanan. So, saan tayo mahanap ng sagot? Mabalik tayo sa Bible. At ang Biblia, pag pinag-aralan niyo po, is a book with a single storyline. Alam natin yung single storyline? It's the story of God's redemption of man. Pero pagka masusi mong tinignan yung storyline ng redemption ng Diyos sa mga makasalanan katulad natin, isinum mo at tinignan mo ito from the perspective of man, two things will become clear.
Dalawang bagay magiging malinaw. Una, man needs to be forgiven. Yun yung unang bagay. Kailangan ng tao ang kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Nung si Adan at saka si Eva ay nahulog sa pagkakasala, ang pangangailangan nila ng kapatawaran has become one of the most important highlights of the entire Bible. Mula dun sa Genesis 3, isa sa mga golden thread ng biblical storyline is the need of man for the forgiveness of his sins. Kailangan ng tao na mapatawad sa kanyang kasalanan. At marami pong mga theologians na nagsasabi at naniniwala na nung pinalitan ng Diyos, di ba, sa Genesis 3, nung bumukas ang kanilang mga, naintindihan nila yung ginawa nilang kasalanan, ano yung nila napansin? Wala silang damit. Naked sila. So, ginawa nila para takpan yung kanilang kahihiyan from one another, tumahik sila ng mga covering using fig leaves para takpan ang kanilang kahihiyan. Sa Genesis chapter 3 verse 21, pinalitan nyo ng Diyos. At pinalit ng Diyos, panakip sa kanilang kahubaran mula sa balat ng mga hayop. Sabi ng mga theologians, sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng insidente na yon, na mayroon pang maseryosong problema ang tao bukod sa kanyang kahihiyan at kahubaran. At yon ay ang problema ng pangangailangan niya ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. At isa lang ang solusyon para sa kasalanan, kapatawaran. Di ba? Wala nang iba eh. Wala nang ibang solusyon sa kasalanan eh, kundi ang mapatawad ang ating kasalanan. At yun ang ipinangako ng Diyos. Darating ang panahon na ang kasalanan ay mapapatawad. The greatest dilemma of man includes both the seriousness of his sins and his inability to remove the stains of sins. Yun ang problema sa atin eh. May kasalanan tayo, pero hindi natin kayang alisin yung kasalanan yun. Kahit anong gawin natin para. Kaya nga, yung pangalawang importanteng highlight sa storyline ng Biblia is this. Dahil hindi kaya ng taong patawarin ang kanyang sarili, ang Diyos ang gumawa ng paraan. Ang Diyos ang gumawa ng paraan. The need of man to be forgiven is painted all throughout the Bible. At alam niyo kung ano yung isa sa pruweba nito? Yung animal sacrifices. Bakit kailangan maghandog ng mga hayop ang mga tao sa lumang tipan? Kasi every time people in the Old Testament offer an animal to be killed, they receive forgiveness of their sins. Di ba yung sinabi sa Leviticus 4:35 at saka sa chapter 5 verse 10? Merong inulit na phrase doon eh, sa bandang huli ng bawat verse. The priest shall make atonement for him for the sin that he has committed, and he shall be forgiven. Pag mag-aalay ang isang tao sa lumang tipan ng hayop, papatawarin ang kanyang kasalanan. Yun ang pinangako ng Diyos eh. Bakit? Sapagkat ang Diyos mismo ang nag-institute ng ritual na ito. Ang Diyos mismo ang nagputos sa mga tao na gumawa ng mga alay para sa ikapagpapatawad ng kanilang kasalanan. Pero, temporary lang yun. Temporary lang. Kasi hindi yun ang permanente maglilinis ng kanilang mga kasalanan. Ang ritual ng mga pag-aalay ng mga hayop ay nagtuturo sa isang katuparan ng pangako na magkakaroon ng isang perpektong pag-aalay. At ang perpektong pag-aalay na ito ay kumpleto. At hindi lang ito patatawarin ang kasalanan ng mga makasalanan pansamantala. Patatawarin ang kanilang kasalanan permanently. At itong paghandog na tinutukoy ng gawain sa lumang tipan ay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Though the means that God Himself provided both for the seriousness of sin and its devastating effects
sa pamamagitan ng mga hayop ay temporary, pero sa pamamagitan ni Jesus Christ, na-resolve niya completely. Alam niyo, both Christians and non-Christians have issues with sin. Di ba? Kristiyano ka man o hindi mo pwedeng ipagkaitang katotohanan na ikaw ay may problema rin sa iyong kasalanan. Kaya lang, ang pagkakaiba ng dalawa, iba ang relasyon ng Kristiyano sa kasalanan kumpara sa relasyon ng hindi Kristiyano sa kasalanan. Christians are no longer slaves of sin. Sabi ni Paul sa Romans 6. Hindi na tayo alipin ng ating kasalanan. Ibig sabihin, yung mga ipinanganak na ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo will no longer love sinning. Yung sinabi sa 1 John chapter 3 verse 9. Pagamat nagkakasala pa rin ang isang mananampalataya, he will not love his sins. Magsisisi siya sa kanyang kasalanan. At ang maganda, dahil sa kompleto o ganap na pag-aalay ni Yeso Kristo, ang sino mang mananampalataya magsisisi, ano sabi? 1 John 1:9, patatawarin sa lahat ng kanyang kasalanan. At ang kanilang buhay ay babaguhin unti-unti para maging katulad ng larawan ng kanilang Panginoon at tagapagligtas. Romans chapter 8 verse 29, 2 Corinthians 3:18. Unti-unti binabago para maging kawangis ni Yeso Kristo. Kaya kung iisipin mo, kaibigan, na hindi ka pa Kristiyano dahil may kasalanan ka pa, mali. Dahil kahit totoong Kristiyano ka, hindi mo mawalan ang kasalanan mo hanggat nabubuhay ka sa mundong ito. Not unless you want to die early. Kapagkat sa kamatayan lang at sa muling pagbalik ni Jesus, mapuputol ang paggawa ng kasalanan sa buhay natin. Pero habang nandito tayo, binabago tayo ng Diyos. Kaya may sanctification. And it's a process that will take our entire lifetime. Pero para to sa mga hindi pa Kristiyano, they live to satisfy their sinful desires. Hindi ka pa Kristiyano. Ang sabi ng Biblia, you love the world. At alam niyo po ano ang explanation ni John sa loving the world, 1 John 2:15-16? You love the desires of the flesh, you love the desires of the eyes, and you love the pride of life. Yan ang buhay ng isang hindi Kristiyano. For them, sin is simply what they want. And most of the time, since this is what they want, definitely, they will not seek forgiveness. Kung gusto mo yung ginagawa mo, bakit mo aalisin yun? Para sa isang hindi Kristiyano, hindi siya magsisisi dahil mahal niya ang kanyang kasalanan. Gusto niya yun eh. Yun ang buhay niya eh. Alipin siya ng kasalanan. At ang tanging magpapalaya sa kanya sa pagkaalipin na ito ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Pangalawang point, the inescapable necessity of blood sacrifice. Di ba yung sinabi dyan sa ating pong talata? At kung walang pagdanap ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Our text clearly tells us that forgiveness of sin is possible. Pwedeng patawarin ang kahit na ganong kalaking kasalanan ng isang makasalanan. Minsan iniisip ng isang makasalanan, ayokong lumapit sa Diyos dahil hindi niya kayang patawarin ang kasalanan ko. Mali. Forgiveness of sin is possible, but it demanded the shedding of blood. This is true, and this makes the cost of forgiveness so great. Kaya yung pagpapatawad, ang binayaran dito na halaga ay napakataas. Ang tao ay gumawa ng sarili niyang problema. Sobrang seryoso ng kanyang problema na siya mismo hindi niya magawan ng solusyon. If we understand this, we will not have to struggle with the truth
that the solution for man's sin is something that only God Himself can provide. Kasi kung hindi mo kaya solusyonan yung kasalanan mo, kailangan merong ibang solusyon dyan. At ang sinasabi ng Biblia, ang nagbigay ng solusyon sa kasalanan ating ginawa ay ang Diyos mismo. But in order to provide the solution for sin, God Himself needed to pay a very, very high cost. Si Carnegie Simpson, kanyang aklat, The Fact of Christ, sabi niya, forgiveness is to man the plainest of duties. To God, it is the profoundest of problems. Alam niyo kung bakit? In order for God to solve the issue of sin, He must provide a way that will not compromise His holiness. Di ba yan sa Biblia sabi, ang Diyos ay banal at ang kasalanan parurusahan niya. Para mapatawad ang kasalanan, kailangan gumawa ang Diyos ng paraan na hindi niya iko-kompromiso ang kanyang sariling kabanalan. Indeed, this problem is one fit only for God. Kasi siya lang ang pwedeng magbigay ng solusyon sa problemang ginawa mo at ginawa ko. Hindi natin kaya eh. Siya ang na-offend dahil siya ang ginawa natin ng kasalanan. Nagrebelde tayo sa Diyos. And the offender cannot offer anything to remove the wrath of God. Para tayong mga bata na gumawa ng problema, pagkatapos hindi rin nila kayang lusutan. Ngayon ang gagawin nila, magdadamay sila ng iba sa problema nila. So God Himself gave the only way. And what is the only way? Kailangan niyang isatisfy ang kanyang sariling batas. At yun ay sa pamamagitan ng atonement. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. We find the basis for atonement in Leviticus 17:11. Sa Old Testament, doon sinabi yung basis. Sabi doon, it is the blood that makes atonement by the life. Ano yung sabihin? It is the blood that makes atonement by the life. Kung sisimplihan po natin yan, atonement is through the death of a sacrifice. Yun ang ibig sabihin nun. Ang kapatawaran ng ating kasalanan ay sa pamamagitan ng kamatayan ng isang panghaliling handog. Kaya nga sa Old Testament, ang panghaliling handog, pansamantala, habang wala pa si Jesus, yung mga animal sacrifices. Pero yung forgiveness na tinatanggap ng mga tao nun, hindi mo ng permanent forgiveness. Kapagkat hindi pa dumarating ang perfect sacrifice. Pero alam niya, maraming tao nag-iisip ng ganito. The sacrifice is something that the Israelites gave to God. Kasi sila yung nag-aalig eh. Pero alam niyo kung ano totoo? The atonement, the reality of atonement through sacrifice is God's gift to Israel. And through it, pinapakita niya na siya'y maawain, na siya'y marunong umibig, na siya'y marunong magpatawad. Kasi ganyan ang tao, di ba? Gusto natin, ano yung ginagawa ko para sa Diyos? Pero even the forgiveness of our sins, gawa ng Diyos para sa atin. To the Israelites, however, the sacrificial atonement was a picture. Ito'y larawan ng isang pangako na si Jesucristo ay darating, ang Mesyas ay darating, at tutuparin niya ang pangako. At siya ang magiging perpekto at kumpletong panghaliling handog. Kailan nangyari yun? Doon sa krus. Sa lumang tipan ang pinapatay hayop. Ang dugo nila ang sinasaboy sa altar ng templo. Pero nung si Jesus ang namatay sa krus, tao at Diyos din naman ang namatay. At ang kanyang sariling dugo ang sinaboy niya sa templo ng Diyos.
doon sa langit para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya ngayon, hindi na natin kailangan mag-sacrifice ng hayop doon sa mga templo. Sapagkat ang final offering and its effect will not be enjoyed temporarily but permanently. Basahin yung Hebrews chapter 10, verse 12 hanggang 14. Yun yung sinasabi doon. Nung inalay na ni Jesus ang kanyang alay, minsan para sa lahat, nililinis niya ang konsensya ng mga taong binalan. Ibig sabihin, ang ating kasalanan, pinatawad. At hindi na uulit-ulitin pambalikan ng Diyos laban sa atin. At yun ay dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Pero alam niyo po, it is very interesting kasi ang Panginoong Jesucristo, binago niya yung kahulugan ng Passover. Kung pamilyar kayo sa New Testament, meron silang tinatawag na Passover meal. Ito tayo sa Exodus, nung sila'y tumawid sa dagat ng Pula, natusan sila ng Diyos na magkaroon sila ng isang pista kung saan ipagdiriwang nila yung kanilang kaligtasan mula sa Egypt. At yun, ang isa sa mga highlight ng feast na yon ay yung tinatawag ng Passover meal. Hakuna ng pista ng Paskwa. Pagdating niyo sa Bagong Tipan, sa Matthew chapter 26, Jesus reinterpreted the Passover meal. At alam niyo ano ginawa niya? Nilink niya yung kanyang sariling kamatayan at dugo doon sa ginawa ni Moises na pagsasaboy ng dugo sa mga tao during the First Covenant. Sa First Covenant, si Moises ang nagsaboy ng dugo sa mga tao. Pero, sabi niya sa Matthew 26 verse 28, when he took the cup, he said, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sin." Sinasabi lang ni Jesus, we are no longer under the old covenant. Ngayon, nasa new covenant na tayo. At hindi dugo ng hayop ang isinasaboy niya sa mga makasalanan patatawarin, kundi ang kanyang sariling dugo. Si Moises ang tagapamagitan ng lumang tipan. At ang ginamit niya ay dugo ng hayop. Hebrews 9:19-21. Pero si Jesus, siya ang mediator of the new covenant. At ang kanyang sinasaboy, hindi ang dugo ng hayop, kundi ang kanyang sariling dugo. 1 Corinthians 11:25. This is my blood. The blood of the new covenant is superior to those sprinkled in the old covenant, for its efficaciousness for the forgiveness of sins is permanent. Kaya siguro, sa Lord's Supper, 1 Corinthians 1 o 11:25b, eh binanggit po doon, di ba? As oft as you drink it. Nag-isipan ko yun eh, bakit na sinabi ni Paul yun na as often as you drink it, you remember my death? I think, suggestion ko lang po ito, perhaps the act in the sacrament of the Lord's Supper of drinking the wine in the cup is symbolic of the internal and permanent effect of the atonement completed by Christ. Kasi itong atonement ni Jesus, ang epekto niya sa loob ng isang totoong mananampalataya, hindi sa labas. Sa loob muna. Pagkatapos, makikita sa labas. Kaya pag iniinom natin, yung inumin na may katas ng ubas, lagi natin isa-isip, ang epekto ng dugo ni Jesucristo sa kapatawaran ng ating kasalanan ay nangyayari muna sa ating kaluluwa. Kaya dapat may kaugnayan ka muna kay Jesus bago mo inumin ang katas ng ubas. Dahil kung iinumin mo ito nang hindi ka pa Kristiyano, walang meaning. Tama niyo? Walang meaning. Hindi naman lang. Pero hindi natin ginagawa ang Lord's Supper dahil wala itong meaning. Meron itong meaning. At anong meaning? Ang Ebanghelyo, ang atonement ni Jesus Christ ay nangyari at totoo dahil naranasan natin. The sacrament of the Lord's Supper is the only picture, pasanin nyo,
Hindi inuutos na magkaroon tayo ng larawan ni Yeso Cristo, di ba? Sa New Testament, wala eh. Forbidden yun eh. Pero ang isa sa mga image, the only picture allowed by the Bible to remind us of Jesus is what? The Lord's Supper. Di ba? Physical bread, physical wine. Picture yan eh. Picture ni Jesus Christ. Anong picture about Jesus? His death. The atoning efficacy of His blood. And in our participation, we experience that truth. Kaya hindi simple yung manalapunan, mga kapatid. Huwag niyong ipagpaliban to. Kasi sa ating pakikibahagi na ito, in other words, kinakain natin physically ang Ebanghelyo. So we do not simply hear it. Sa Lord's Supper, we eat and drink it. Para makita yung connection of physical bread and wine sa spiritual reality of the sacrifice of Jesus Christ. And that makes the sacrament beautiful in every sense of it. Pwede natin gawing positive kasi yung text natin, sabi dyan, walang pagdanak ng dugo. Kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. That's in a negative sense eh. Pag ginawa mong positive, ano kaya nangyayari? Ganito eh. Forgiveness is now available because the perfect sacrifice has been accomplished once for all. Posible na makamit natin ang kaligtasan kasi naalay na si Jesus sa krus at hindi na ito pwedeng ulitin pa magpakailan pa man. If you are a Christian, the effect of the death of Christ is a present and real experience for you. Totoo at kasalukuyang katotohanan para sa iyo. It may encourage you that none of your sins can be beyond forgiveness. Diba? Pag nakikita natin itong bread and wine, pinapaalala sa atin ng Panginoon, walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin. Kahit gano'n kalaki. Pero, on the other hand, it must discourage us to continue with our sins. Kasi alam niyo kung bakit? Kung makikisama tayo sa pagkain ng tinapay at pag-inom ng alak ng inumin na may katas ng ubas, pero nagpapatuloy tayo sa kasalanan, hindi ba hinahayag natin o pinapakita natin sa buong mundo na walang halaga ang ginawa ni Jesus sa krus? Inilalagay natin siya sa isang public disgrace. Kung hindi ka pa naman Christian, and you observe the celebration of the Lord's Supper na gagawin natin mamaya-maya lamang, you should realize, dapat maisip mo, na ang nasa harapan mo ay larawan ng isang event. Larawan ng isang nangyari sa kasaysayan 2,000 years ago. Ang tanging anak ng Diyos ay isinakripisyo ng kanyang sariling ama para mapatawad ang iyong kasalanan. Wala nang ibang paraan. Kapag nakikita mo ito, at naalala mo na si Jesus ay namatay more than 2,000 years ago, at ito lang yung tanging paraan, bakit hanggang ngayon iniiwasan mo pa rin ang tanging paraan? Your own way of attaining the forgiveness and acceptance of God are not only meaningless, but they are actually a demonstration of your utter rebelliousness before God. Ito na ang Ebanghelyo, nakikita mo na physically through the bread and the wine. Pero tinatanggihan mo pa rin ang Ebanghelyo ito. Pinapakita mo lang, rebelde ka sa Diyos. God has already paid the high cost of the atonement, and you can experience it for free. Walang bayad. So why do you go after your false ways? Bakit mo niyayakap ang iyong
baluktot at maling pamamaraan ng kaligtasan. Bakit ka nasasatisfy sa mga hindi naman nagbibigay ng totoong pag-asa? Pero pang isang story sa Aesop's Fable about the dog and the shadow. Ano, alam niyo itong story na ito? Minsan daw po, mayroong isang aso na mayroong kagat-kagat na masarap na piraso ng karne. Kagat-kagat niya. Masaya siya. Pauwi na siya sa kanyang bahay. Di ko alam kung saan niya nakuha yung masarap na piraso ng karne. Pero importante, kagat-kagat niya yung piraso ng karne niyo at kanya lang yun. Pauwi na siya, pero sa kanyang pauwi niya sa bahay, dadaan siya sa isang tulay. At doon sa tulay na yun, sa ilalim, ay mayroong umaagos na ilog. Kapag tawid niya, kapag tingin niya doon sa ilog, meron siyang nakitang isa pang aso. Nakita siya isa pang aso. At nakita niya na yung aso niya may kagat-kagat din na masarap na piraso ng karne. Tanong niyo kung ano naisip niya, mas mukhang masarap yung karning kagat-kagat niya kaysa dito sa karning kagat-kagat ko. So anong ginawa ng aso? Gusto niya nasagpangin yung kinakagat ng isang aso na yun na nakita niya sa ilalim ng tulay. Pagbukan niya na kanyang bibig, nahulog ang masarap na piraso ng karne na kagat-kagat niya. At tinangay niya yung nangagos at hindi na nakita. Ang kawawang aso, umuwi ng bahay, wala nang karneng kainin. Dahil gusto niya kuhanin ang karne ng kanyang sariling anino. What's the point of the story? The point of the story is this. Kung hindi ka pa Kristiyano, ito na ang totoong masarap na karne ng mabuting balita sa pamamagitan ni Jesucristo. Papatawarin niya ang kasalanan mo kahit gaano kalaki. At bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan kung ikaw ay magsisisi at mananampalataya. Pero, nasasatisfy ka pa rin sa karne ng iyong sariling anino. Walang saysay. Hindi totoo. Peke. At dadaling ka lamang sa daan ng kapahamakan. Kaibigan, binibigay na sa iyo ng Diyos ang tanging paraan. At yan ay naririnig mo sa preaching. At yan ay makikita mo ngayong hapon sa pamamagitan ng physical elements na ito, bread and wine. This is the gospel. This is a picture of Jesus Christ's atonement. Ito na ang totoo. Bakit gusto mo pa rin yakapin ang pegi mong pamamahan? Lumapit ka kay Jesus at maranasan mo ang tunay at walang hanggang pagpapatawad. Manalangin mo tayo.